Hindi lang pagod at hirap ng kalooban sa pagkalayo sa pamilya ang kalaban ng ating mga kababayang naghahanap buhay sa ibang bansa. May mga pagkakataong nakakakilala sila ng mga taong lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan. At ito ay mga kwentong hindi man natin madalas mabalitaan, ngunit nangyayari sa totoong buhay. Enero 2015, isa-isang binibilang ng ilang staff ng isang mamahaling jewelry shop sa Dubai ang inventory sa pagtatapos ng kanilang shift. Sa gitna ng ordinaryong pagbibilang na ito na gabi-gabi nilang ginagawa ay nabalot ng malamig na tensyon ang buong shop. Tumigil ang lahat nang marinig mula sa kanilang supervisor ang isang balita. Kulang ng halos 100 piraso ng alahas ang inventory. Karamihan sa mga nawawalang hiyas ay mga gold necklaces, bracelets at ilang mga singsing na may palamuting mga diamante. Isa-isang tinawag ang mga staff. Walang nakaligtas sa inspeksyon sa ilalim ng galit na mga mata ni Mr. Jassim Al-Fad na may-ari ng jewelry shop. Personal na hinalughog ng supervisor ang locker at personal na bag ng bawat empleyado at halata ang nerbiyos sa mukha ng mga staff habang isa-isang hinahalungkat ang kanilang mga kagamitan. Makalipas ang ilang sandali, sa mismong bag ni Jocelyn Ilagan, isang 27 anyos na Filipina, sales lady, natagpuan ang isa sa mga mamahaling pulseras na nawawala. Kumikislap sa ilalim ng kanyang mga personal na gamit, kung kaya't hindi ito nakaligtas sa mata ng kanyang amo. Nanigas si Jocelyn, nakatingin ang lahat sa kanya. Tahimik, waring kinukondena ng mga matang kanina lang ay puno ng takot. Sa kabilang banda, si Samira Khan, na matalik niyang kaibigan mula sa Pakistan, ay nakatayo lamang sa tabi. Hindi umiimik pero kapansin-pansin ang malamig nitong tingin. Nanginginig ang katawan ni Jocelyn. Hindi niya alam kung saan at paano nagsimula ang bangungot na yon. Sa isang iglap, siya ay nasa isang sitwasyon na wala pa mang napapatunayan, ngunit tila hinusgahan na siya ng mga kasamahan. Agad na tinawag ang ilang kapulisan. Kahit pa'y pinagdiinan niya ang pagiging inosente at sinabing hindi niya alam kung paano napunta sa kanyang bagang alahas, ay wala rin siyang nagawa kundi sumama sa mga otoridad. Habang siya ay inaakay palabas ng gusali at isinasakay sa police mobile, ay wala ni isa man ang nagsalita o tumayo para sa kanya. At sa panahong yun, naramdaman niya kung paano talikuran ng mga taong itinuring na niyang pamilya. Sa gitna ng pagkalito at kahihiyan, marahang pumatak ang luha ni Jocelyn. Ngunit paano nga ba humantong ang lahat sa iskandalong ito? Bago nangyari ang kaguluhang yun ay masasabing isang tipikal na lugar ang tindahan. Ang mga sales lady ay masipag sa kanilang mga trabaho. Puno ng kwentuhan sa tuwing walang tao, at kung dagsa naman ang mga turista ay abala ang isa't isa sa pag-accommodate ng mga mamimili. Si Jocelyn at Samira, magkaiba man ang lahi, magkaiba man ang kultura at ugali, ay malapit sa isa't isa. Naniwala si Jocelyn na mas maiging makipaglapit sa ibang lahi kaysa sa mga kapwa Pinay dahil meron na rin siyang karanasan noon kung saan nagkaroon siya ng hindi pagkakaintindihan sa isang Pinay na inutangan siya ng malaking halaga. Umuwi ito sa Pilipinas at hindi na nagparamdam. May isa ring pagkakataon sa dati niyang trabaho bilang kasambahay na ang kanyang kasamang Filipina ay astang amo at madalas umano siyang sinisiraan. Nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Samira sa simpleng pagtuturo ni Jocelyn ng ilang Tagalog expressions. Madalas silang sabay mag-break.
nagtatawanan at nagbibigayan ng pagkain. Sa mata ng ibang empleyado ay halos magkapatid na ang turingan ng dalawa. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti, may unti-unting nabubuo. Isang tahimik na galit na hindi agad nakita ni Jocelyn. Si Samira ang mas nauna kay Jocelyn sa jewelry shop. Dating maayos ang kanyang benta hanggang sa unti-unting lumubog sa huling nakalipas na mga buwan. Bumaba ang benta niya, nalamangan ng bagong sibol na si Jocelyn. Nagsimulang mas mapansin ng amo si Jocelyn. Mas madalas siyang tawagin at minsan ay binibigyan pa ng bonus at incentives ng palihim, ngunit lahat ng ito ay alam ni Samira. Kung hindi man niya nasilip na inaabutan ito ng amo, si Jocelyn mismo ang nagkukwento sa kanya ng mga natatanggap nitong extra mula rito. Maliit na bagay sa mata ni Jocelyn, pero sa mata pala ni Samira, sugat yon sa kanyang pagkatao. Dagdag pa rito ang personal nitong problema sa mga lending groups at utang sa ilang kapwa Pakistani workers. Unti-unti ay kinain si Samira ng inggit. Sa mga panahong yon, nagsimula siyang gumawa ng isang mas makasariling hakbang. Palihim niyang kinausap ang isang Pakistani na nagsisilbing janitor sa premise ng lugar. Pinakiusapan ito na may kapalit na pera upang i-off ang ilang CCTV sa back area tuwing closing. At dahil alam ng janitor kung saan nakakonekta ang mga CCTV na nakatutok sa shop, ay madali niya itong nagawa. Walang kamalay-malay si Jocelyn. Sa tuwing nakikita niya si Samara, inaalok pa niya ito ng tulong. Kapag hindi ito naka-duty, siya pa ang nagtatakip sa mga pagkukulang nito. Isang totoong kaibigan ang turing niya rito. Pero lingid sa kaalaman niya na ito ay may galit. May pagnanasang ibagsak siya. At isang gabi, habang abala ang lahat, tahimik na isinakatuparan ni Samira ang kanyang plano. Ang mga alahas ay matagumpay niyang naipuslit nang magkaroon siya ng pagkakataon. Sa tuwing nakabreak ang ilang kasamahan o di naman kaya ay umaalis para magbanyo, ay siyang pagkakataon niya para isilid ang mga alahas sa kanyang bulsa, at isa nga sa mga ito ay iniwan niya sa bag ni Jocelyn para sa kanya ibunton ang sisi. Sa isip ni Samira, iyon na ang magiging katapusan ng Filipina. Isang dagok na hindi niya kailanman makakalimutan at magiging solusyon para mabayaran ang lahat ng kanyang pinagkakautangan at makapagpadala ng sapat na pera sa pamilya nito sa Pakistan. Lahat ay abala sa trabaho. Lahat ay walang kamalay-malay na may mangyayaring iskandalo. At walang nag-akalang masasangkot dito ang Pinay na araw-araw ay puno ng ngiti, ng kasipagan at ng pakikisama sa lahat. Sa malamig na kulungan ng Dubai, hindi alam ni Jocelyn kung anong mangyayari. Paano na ang pamilya sa Pilipinas na umaasa sa kanya? Anong magiging tingin sa kanya ng mga kakilala at higit sa lahat? Paano niya ipagtatanggol ang sarili at papatunayang wala siyang kasalanan? Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng selda. Walang ibang magawa kundi ang magdasal at umasang hindi siya pababayaan ng Diyos sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang bisita, isang Filipino community leader. Narinig nito ang nangyari mula sa ilan sa mga OFW na nakakakilala kay Jocelyn sa Dubai. Hindi nito kilala si Jocelyn ng personal, pero dala niya ang malasakit mula sa isang kababayan. Binigyan siya ng lakas ng loob at payo nito. Hindi dapat magpadala sa takot. Hindi dapat sumuko. Tinulungan siya nitong makakuha ng abogado sa embahada at makapag-request ng mas malalim na investigasyon sa kaso. Ang investigasyon ay pinangunahan ni Detective Majid Hassan.
Sinimulang suriin ang CCTV recordings, stock logs at transaction sheets ng araw ng insidente. Sa simula pa lang ng investigasyon, napansin na agad ang ilang discrepancy. Nakapagtatakang hindi nakuna ng CCTV units ng shop ang mga eksena ng araw na mangyari ang insidente. Doon din nagsimulang magsalita ang isang Arab security guard. Lumapit ito kay Detective Majid. May nakita raw siyang kakaibang kilos ni Samira sa locker area kahit tapos na ang duty nito ng araw na mangyari ang iskandalo. Nang tanungin umano niya si Samira ay sinabi nitong mayroon lamang siyang naiwan sa kanyang locker, ngunit wala naman umanong nakitang kahit ano ang security guard na hawak ni Samira. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, isinailalim sa forensic fingerprinting ang bag ni Jocelyn at sa pagsusuring yun, lumitaw ang marka. Nakita ang ilang fingerprints ni Samira sa gamit ni Jocelyn na agad naman niyang pinabulaanan at sinabing maaring matagal na ang mga fingerprint na yon dahil madalas umano siyang humiram ng gamit sa Filipina. Inakala ni Samira na mapapaniwala niya ang mga otoridad sa kanyang mga dahilan, ngunit pagsapit ng Pebrero 2015, tinipon ni Detective Majid ang lahat ng staff ng shop. Tahimik na nakahilera ang mga tindera. Nasa gitna si Samira, nakahalukip-kip, tahimik at hindi mapakali habang matalim ang titig ng kanyang amo. Ilang saglit pa ay lumapit ang janitor na kasabwat ni Samira at nagsimulang ikanta ang nagawang krimen. Isang testigo ang nakakita umano sa kahina-hinalang pag-uusap ng dalawa isang gabi bago ang insidente. Dahil sa hinala ay pinilit ng pulisya na magsalita ang janitor at tinakot na ipapadeport kung magsisinungaling. Dahil sa takot ay ibinunyag nito ang lahat mula sa paghingi ng request ni Samira na i-off ang CCTV hanggang sa pagtatago ng mga alahas. Halos lumuwa ang mata ni Samira at nautal sa pagsasalita habang itinatanggi ang lahat ng sinabi ng kasabwat. Samantala, dinala ng janitor ang pulisya at amo sa kanyang quarters kung saan niya umano itinago ang ilan sa alahas na parte niya katulad ng ipinangako ni Samira. Nakita sa kanya ang isang pambabaeng gold necklace at 2 singsing. Sinabi rin ito na ang natitirang mga alahas ay ibinigay na nito kay Samira kinaumagahan matapos ang pagnanakaw. Galit na galit si Mr. Jasim. Sa mismong oras na yon, sinibak niya si Samira sa trabaho at sinampahan ng kasong grand theft. Samantala, nabalitaan naman ni Jocelyn sa kulungan ang resulta ng investigasyon. Mula sa mabigat na kalooban ay tila nabunutan ng tinik ang Filipina. Agad naman siyang pinalaya at habang palabas sa detention ay sinalubong siya ng kanyang amo na ngayon ay alam na ang buong katotohanan. Humingi siya ng paumanhin kay Jocelyn na tinanggap naman ng Filipina dahil nauunawaan niya kung gaano kahalaga para sa kanyang amo ang kanyang jewelry shop at alam din niya ang pinagdaanan nito upang mapalago ang business na yon. Samantala, mabilis ang naging hatol sa korte ng Dubai. Mayo 2015 nang si Samira Khan ay sinintensyahan ng 8 taong pagkakakulong sa kasong grand theft. Bukod sa pagkakakulong, tuluyan nang na-blacklist din ang pangalan niya sa buong GCC region sa oras na siya ay makalaya. Hindi na siya makakapasok sa kahit anong trabaho sa buong Middle East. Ang Pakistani janitor sa kabila ng pagkakasangkot ay binigyan ng konsiderasyon matapos tumistigo pabor kay Jocelyn. Bagamat lubusang nasaktan ay pinatawad ng Filipina ang janitor at si Samira, ngunit ang batas ay kailangang masunod.
Samantala sa pagbabalik ni Jocelyn sa shop ay binigyan siya ng pagpupugay. Sa harap ng buong staff ay iginawad ni Mr. Jasim ang isang formal recognition at promotion para sa kasipagan ng Pinay. Mula sales lady, inangat siya bilang senior sales consultant. Kasabay nito ang incentive at pagkakataong makapagbakasyon sa Pilipinas ng 1 buwan. Sa loob ng jewelry shop ay unti-unting nanumbalik ang takbo ng mga araw. Sa kabila ng nangyaring kaguluhan ay nanatiling mataas ang benta ng shop dahil sa dagsa ng mga mamimili at sa kasipagan ng mga empleyado. Makalipas ang ilang buwan, ay pansamantalang nakauwi si Jocelyn sa Pilipinas. Sa pagdating niya sa airport ay sinalubong siya ng kanyang pamilya na walang alam sa kanyang pinagdaanan sa Dubai. Pinili niyang ilihim ang lahat dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na noon ay may edad na rin. Sa pagkakataong yon, ikinuwento ni Jocelyn ang kanyang pinagdaanan sa kanyang mga kapatid na labis na ikinagulat ang nangyari ngunit nagpapasalamat pa rin sa huli dahil walang nangyaring masama sa kanya. Isang buwan ding namalagi si Jocelyn sa Pilipinas. Sinulit ang panahong kasama ang pamilya bago muling bumalik sa Dubai. Nagpatuloy ang magandang direksyon ng buhay ni Jocelyn habang pinagbabayaran ni Samira ang kanyang mga naging kasalanan sa kulungan sa Middle East. Patuloy pang hinusaya ni Jocelyn ang kanyang trabaho at kahit pa may matinding pinagdaanan ay hindi nawala ang kanyang tiwala sa ibang tao. Nanatili ang kanyang pagiging palangiti, mapagpakumbaba at mabuti sa kapwa. Unti-unti ay nakapagtayo siya ng mas maayos na tirahan para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Taong 2019, sa tulong ng kanyang amo ay nakilala naman niya ang isang lalaki mula sa Othman City, si Tamir Mahdi. Naging magkarelasyon ang dalawa at hindi rin nagtagal, sa ilalim ng tradisyon at kultura ng Arab ay ikinasal sila at biniyayaan ng 2 anak. Sa kasalukuyan ay may maayos na buhay na si Jocelyn sa Dubai. Minsan ay umuuwi sa Pilipinas para magbakasyon, dala ang kanyang asawa at 2 anak. Hindi na rin siya pinahintulutan ni Tamir na magtrabaho dahil sapat na rin ang kanyang kinikita para sa pamilya. Sa huli, ipinagpapasalamat ni Jocelyn ang kanyang naging kapalaran dahil para sa kanya, ang madilim na landas na kanyang tinahak ang naging daan upang marating niya ang isang magandang buhay na noon ay kanya lamang pangarap.